natin sa 16 sessions po, no? So, 16 sessions. So, ito po, ang kagandahan po kasi nito, hindi po ito magiging sagabal sa pag-aaral po ng estudyante ninyo sa school po nila, no? Kasi po, ang binigay pong schedule nga po sa mga estudyante po ninyo, ang pasok po nila ay kada linggo lang. So, kada linggo, ang oras po ng pasok, alas 8 po ng umaga hanggang alas 10 po yan. So, dito po, 2 hours hands-on computer po yung estudyante po ninyo. So, yun nga, ang ibinigay po kasing date po sa inyo, ngayon po yung first day ng mga estudyante, no? Ang pag-aaral po ng mga students po ninyo, mga ma'am and sir, aabutin po sila by second week of December, no? So 4 months po yon. So yun nga, ang program, hindi po sila magte-training sa CAA. Yun nga po, ang napili po nating training venue, ito nga po yung Informatics College po. So ito nga po, located po tayo dito po sa Northgate, Alabang. So dito sila mag-aaral. So dito po mga ma'am and sir, ano po ba yung pag-aaralan ng estudyante ninyo dito sa informatics? Dito po hindi po sila mag-aaral ng basic computer. Kasi po ang basic, sa school po nila, itinuturo na po yun. Alam na po ng mga estudyante yun, di ba? Ang kagandahan po kasi nito, ang ibinigay po sa estudyante po natin, ito po yung tinatawag natin na IT Essential o Information Technology. Kumbaga short-term course, no? So nagtataka po tayo, ang IT po meron pong 2 years, meron pong 4 years. Kaya po mahaba po kasi ang pag-aaral ng mga estudyante natin. Dito po kasi, kaya may 2 years and 4 years, meron po kasing nahalong ibang subject. May math, English pa, no? Kaya po mahaba yung pag-aaral. So dito po kasi, ang ibibigay sa estudyante ninyo, short-term course po ito. So IT. So major lang, wala pong ibang subject na mahalo. By computer na po yung pag-aaralan po nila. So ano po ba yung pag-aaralan ng estudyante natin? So una po yung software. So Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel. Di ba po, pagka kukuha na po tayo ng NBA ngayon, online appointment na po, di ba? Sa computer po yun. May bayad po yung 35 pesos, no? Depende, iba 50 pesos pa. Pagkuha ng passport, sa computer na rin po yan. So, dito po kasi matututunan ng mga estudyante yan. Kung sakasakali po na meron po tayong, sino po may mga computer sa bahay? Okay. So yan, magiging useful po yung computer natin, hindi siya magiging display lang, no? So halimbawa gusto natin, yung iba pong parents na magkakaroon sila ng sariling computer. Kung gusto niyo po mag-open ng small business, malaking rin po yan. Dagdag income din po. So pwede sila mag-offer po kayo ng printing, di ba? Lamination, scan, typing job, pwede po yun, no? So yun nga, yung appointment ng NBI, mga passport, kasi puro online na po yun, SSS, pwede pong gawing sideline. Katulad po sa printing. So ang printing po, yung iba po nagra-range ng kada print, black and white, 3 pesos, di ba po, no? Pag colored, mas mataas. Ang isang rim po ng papel, ang laman po niyan, 500 pieces. Magkano lang po ang puhunan ng 180 pesos. So, 500 times 3 pesos, so yung isang rim mo, lalabas siya ng 1.5 sa printing pa lang po. Diba? Iba pa yung, kumbaga, ito po kasi, ang pag-aaralan po nila, talagang, kumbaga, magiging useful po ito. So, i-explain ko rin po, no? So, yun nga po, kung sino yung mga may computer, pag nasira po ang computer natin sa bahay, at tatawagin po natin, computer technician, no? So, pag nasira po yun, ang bayad po niyan, hindi per oras, per unit po. Masira, 1,000 po yun. So, dito po tuturuan po yung mga estudyante po natin paano magbaklas ng desktop, laptop po, pag-diagnose kung ano yung sira ng computer. Kung sakasakali po, ang mga estudyante po ninyo, gusto nilang gawing sideline po yung pagre-repair ng desktop or laptop, extra income po yun, no? So, yun po yung kagandahan po nun. So, dito po, mga ma'am and sir, bakit po ay yung ibinigay po natin sa estudyante po natin? Kasi nga po, naobserbahan po ng DepEd, marami pong estudyante gumagraduate sa senior high. Yung iba pong parents kasi, pag graduate ng senior high po, kinakaposan ng financial. Ang nangyari po, napapa-istamba yung bata sa bahay. So dito po kasi, pag natapos po ng estudyante po natin, yung pag-aaral po dito po sa loob ng 4 months, 16 sessions po. Ang kagandahan po neto, bukod sa matututunan po, dito po kasi gagraduate din po ang mga estudyante po ninyo, no? So para tanggapin po yung Certificate of Completion o yung mas kilala po natin na diploma. So bali mga ma'am and sir, ito po talaga yung pinaka-main purpose talaga natin. Na ang bawat anak po ninyo, pag natapos po nila pag-aaral, magka-diploma po sila dito sa Informatics College, nag-graduate po sila ng short-term course na IT. So po yung kagandahan po nun. Kung sakasakali pa, pag-graduate ng estudyante ninyo ng senior high, hindi kaagad natin mapag-aral ng college. So nasa tamang edad na naman po. Gamit po yung diploma from informatics, so pwede po nila magamit po ito for job employment. So kung gusto nila una po, nandito tayo sa Alabang. Alam naman po natin ang Northgate, puro ito po ay call center company. So pwede sila mamili, mataas po ang sahod nun.
pwede po sila mag-apply as call center agent. Pangalawa po, encoder sa mga opisina. Yun po yung kagandahan nun. Pero kung sakasakali naman po, yung anak po ninyo ay magpapatuloy talaga sa college, yung kurso po talaga na gustong kunin. Halimbawa, gusto mag-edu, engineering, nursing, gamit po yung diploma from informatics, pwede lang i-apply to as working student. Kumbaga yung mga anak po ninyo, magagamit po nila yan, mapapag-aral po nila yung sarili po nila sa sariling sikap po ng estudyante po ninyo. No? So yun po yung kagandahan po nun. So yun po yung privilege po na natanggap ng estudyante natin. Kung hindi po kasi nakapag-take ng exam, yung mga estudyante po ninyo, ang matrikula po dito, aabutin po siya ng almost 18,980. Siyempre kung sa atin po ipasasagot po ito, masyado naman po mabigat, no? Pero ito nga po yung good news mga ma'am and sir. So ito po kasi, dahil po yung mga anak po ninyo kasi nung time na napuntahan po tayo, qualified po sila, matataas po yung average, no? Ito po kasi tuition po na ito, hindi nyo po kailangan problemahin. Kasi free tuition tayo dahil qualified po yung estudyante po ninyo. So dito po, nung time po na nagpunta po kami sa inyo, pinaliwanag din po namin yan. Kumbaga, sa mga estudyante po, malaki po yun na libre. Pero meron pa rin po tayo dito tinatawag na parents participation. Kumbaga may counterpart pa rin po yung magulang. May gagastusin pa rin po talaga, pero hindi na po ganun kalaki. Ang sasagutin nyo na lang po kasi sa estudyante po ninyo, yung miscellaneous pinalaman po nila. Kumbaga yung gagamitin na lang po ng estudyante po ninyo dito po sa Informatics College. So ano na po ba yun? Una po, yung kanilang project and requirements po. Yung project and requirements po, halimbawa po yung professor po nila yung nagtuturo po sa kanila may provide na project, di ba? So, yun po, hindi na po hihingin sa inyo ng mga estudyante yan. Kami po yung magpo-provide po kung ano po yung project na ipapaprovide po ng professor po nila. Una po yun. Pangalawa po, yung kanilang computer laboratory fee. So, computer laboratory fee po, kasi dito po gagamit po sila ng tagi-isang computer. Bawal po mag-sharing dito. Hindi po pwede isang computer, tatlo sila. Isang computer, dalawa. Hindi po, tagi-isa po. Kasi po yung mga pangalan ng estudyante, naka-encode po yun. So may kanya-kanya silang computer na gagamitin. Yung po yung gagamitin ng estudyante ninyo simula pagpasok hanggang sa pag-graduate po. So may tagi-isa po sila. Maliit man po yung anak ninyo, sa mga susunod po na linggo, walang problema kasi naka-encode po yung pangalan ng estudyante. No? So sila lang po yung gagamit po ng computer na yon. Pangatlo po natin, monthly exam po. So, syempre po, buwan-buwan, ine-evaluate din po sila ng kanilang professor sa pinag-aralan po nila sa loob po ng isang buwan. So, dito po kasi, para malaman din natin kung nagsisink-in po ba yung napag-aralan ng estudyante natin. Halimbawa po, ang kalahati po ng klase ay pasado, kalahati po ay tagilid, bumagsak. So, kumbaga yung professor po kasi, alam po niya ngayon kung sino yung kailangan tutukan ng estudyante. So, ang kagandahan po kasi neto dito, bago po gumraduate yung estudyante po natin, no? So, kailangan lahat po sila marunong, lahat po magagaling. Kasi ang pangahawakan po nila dito yung pangalan po ng school, Informatics College po, no? So, yun po yung kagandahan po, no? Kumbaga, hindi po sila bibitawan hanggang hindi po marunong at magagaling yung mga estudyante po natin. Yun po yung kagandahan. Kaya meron po tayong monthly exam po, no? Para na ma-monitor din natin ang bawat estudyante. And then, yung panglas po, yung kanilang graduation fee. So, dito po, gaya ng sinabi ko po, pag-graduate po kasi nila, sa loob po ng pag-aaral po ng 4 months, gagraduate din po. Meron pong graduation ceremony po, no? So, katulad po ninyo si AA. Baka po sakasakali sa Robinson sila, no? Yes, Yun, sa Robinson po, para mas malapit po sa inyo. Sa mall po kayo, yung mga estudyante natin, isang batch po yan sila, papag-graduate din po sabay-sabay po yun. So, bali ito po yung miscellaneous fee na kailangan po natin yung sagutin sa estudyante natin. Magkano na lang po ba yan? Imbis na 18,000 po sana. Huwag po kayo mag-alala kasi lahat-lahat na lang po yan. Ang total na lang po siya sa 5,300 pesos po. No? So yung 5,300 po, nandyan na po yung mga project, yung computer laboratory fee, yung exam buwan-buwan hanggang sa gumraduate. Kompleto na po lahat. Wala na pong ibang hihingin po sa inyo yung estudyante po ninyo. No? So ang kagandahan po nito, dahil yung mga estudyante po ninyo, estudyante sila sa public school, yung 5,300 hindi nyo po kailangan bayaran ng cash. Siyempre, ginawa natin itong mas affordable sa mga magulang, installment basis po, no? Kumbaga, hulug-hulugan lang po para mas makakagaan po. Kasi hindi naman po lahat ng magulang, may kakayahan mag-cash. Siguro yung iba may kaya, yung iba, siyempre, inisip natin yung mas makakagaan po sa magulang. Nung time nung napuntahan po tayo, meron po kasi tayo inuna sa estudyante, no? Yung kanilang enrollment. So kahit sa school naman po talaga, meron po talagang enrollment. So yun po, nagkahalaga po siya ng 500 pesos. So dito po sa enrollment po, hindi natin maiiwasan. Siyempre, ako po, ngayon na po ako pumunta sa inyo. Teka, magbabayad ka agad ako 500, no?
So, normal po yun na mag-down po tayo. Kasi bakit ibabayaran po agad? Ito po kasi, ang purpose po ng registration enrollment po natin, ito po ay reservation po ng islat ng bata. No? So yung islat po na yon, kahit kasi marami silang makakasabay na kapitbahay, minsan classmates, schoolmate po na mga nag-estudyante po ng CAE, walang problema po kasi ito po yung reservation po. Katunayan na in-enroll nyo po yung estudyante po ninyo. No? Reservation of computer slot po ito ng anak po ninyo. So ang kagandahan naman po nun, itong registration enrollment po kasi na ito, nung in-enroll po, nung time pinuntahan po tayo, hindi po ito dinagdag. Ibinawas po ito para mas lalo donate po yung babayaran ninyo. Kaya magiging balansin nyo na lang po ay 4,800. Yung 4,800 po, ito po yung uhulog-hulugan natin sa loob po ng 4 na buwan, 16 po na linggo, pabalik-balik yung estudyante po ninyo. Kaya i-divide po natin, hinati po natin ito. Lumalabas na lang po na ang babayaran po ay every Sunday po na papasok, 300 pesos na lang po. So, ganyan na lang po pinagaan, no? So, every pasok nila ng Sunday, magbabayad na lang silang 300. And then, kada payment naman po, may resibo rin pong ibibigay sa estudyante po natin, no? So, dito po, halimbawa, paano sir, yung estudyante ko, nakapasok na ng 1 buwan. Yung pang-6 po, nagkasakit. Yung pang-7, may importanteng lakad. So dito mga mamesser, wala pong problema kung magkaroon po ng sakit man o may importanteng lakad, tumama po ng linggo yung pasok ng estudyante, no? Pag nagkaroon kasi sila ng absent, dito po ang kagandahan po nito, meron po tayong makeup classes. Kung ilan po yung naging absent ng estudyante, sa pang-last session po, dadagdagan po yung oras po nila para i-take po lahat ng absent po ng estudyante. Kaya wala pong problema kung mapa-absent. Kung may importante kayong lakad po ng pamilya, magkasakit man yan, so wala problema po yun. Kumbaga, i-inform lang po kami, i-message po na, sir, si ganito po yung ano ko po, hindi po makakapasok kasi may importante po kami lakad. Sir, ma'am, hindi po makakapasok yung anak ko pong si Kevin kasi po may sakit po. By next week, pag okay na po siya, papasukin po namin. So, kumbaga, i-inform lang po kami, no? So, noon naman, may na-receive po ba kayo kahapon na tawag or text na ngayon po yung ano? May natanggap po? Okay. So yun po, yung number po na yun, kasi dito po, meron din po tayong page sa Facebook. Naalala niyo po, nung napuntahan po tayo, di ba, pinicturean natin yung mga estudyante. So nandun po yung picture ng mga estudyante natin. Lahat po ng estudyante natin nakapost po yun dito. So yung page po na yun, i-like nyo rin po para maging updated po kayo. Halimbawa po kasi walang pasok, malalaman nyo po. Wala palang pasok. Pero bukod pa po doon kasi tinatawagan po namin isa-isa yan. Kung halimbawa may bagyo po, para at least po hindi na magsayang ng effort yung bata, nakaligo na, nakabihis at sasabi, wala palang pasok. Kumbaga nai-inform po namin po kayo mga magulang ahead of time po, no? So yun po yung kagandahan po nun. So dito po, yun, regarding sa absent, meron po tayo makeup class, wala pong problema yan. So dito po kasi,